We specialized ube cake. Yun talaga yung most ordered flavor. Usually, pag gumagawa kasi yung asawa ko ng ube spread, pinapakita namin yung the way we make it. So, nakikita nila na it's pure ube. That's why siguro yun yung pinakagusto nila. Nag-start yung baking journey ko nung may sakit yung tatay ko. Kailangan niya ng pampa-hospital, ganyan. And ako lang yung breadwinner. Ang sakit niya is lung cancer. I grew up in a barrio, very poor. Nakapagtapos kami ng pag-aaral through the help of my aunt. In short, sa awa ng Diyos. Ganyan. So ngayon, sabi ko sa asawa ko, gusto ko mag-abroad. So nag-Hong Kong ako. Ay wait, ikaw lang mag-isa nag-Hong Kong? Ako lang. Anong naging work mo sa Hong Kong? Nagnani din ako. Nag-alaga ako ng 2 bata. Sobrang hirap malayo sa anak. As in, sobrang sakit. Hindi mo ma-explain. Pero ang lagi ko na lang iniisip na ginagawa ko ito kasi para sa kanya. Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle, ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, isa na namang special guest ang kasama ko, and she is a business owner. And I'll let her introduce herself further. Kasama ko for today's episode si Ate Claire. Hello, good morning. So, I am Claire. They used to call me Ate Claire, most of my friends and my customers. I am a home baker and a self-taught baker. So I do behind the scenes of my cakes. So yun yung work ko. And then most of the time, naggagawa lang ako ng cakes sa bahay. And then aside from that, nag-work din ako part-time sa McDonald's. Yun nga, business owner siya. Meron siyang own business, which is Claire Sweets. Claire Sweets. So, yun yung name ng business ko, Claire Sweets. Kamusta naman, ate, ang buhay-buhay recently? So, busy naman. Ang business. Ang business. Yeah, it's very good. And then you are home-based, tama? Yeah, so naka-home-based yung cakes ko. And it's also registered. Sa I do my cakes sa bahay, kasama ng anak ko. Siya yung kasama kong nagde-decorate, and my husband also. And then ikaw lang talaga lahat nung nagbe-bake nun, di ba? Oo. Sarili mong recipe? Yes. So, nung una, syempre pa-practice ako as a baker. Nagka-copy lang ako ng mga recipe sa YouTube. Then, sinusubukan ko until nakuha ko yung sa akin. Parang na-revised ko yung mga recipe. Tapos, nakuha ko na yung recipe ko. Yun na yung mga ginagamit ko. And then, nagustuhan naman siya ng mga taong nakatulong. Yeah, oo. Especially yung, namin, ube cake namin. We specialized ube cake. Yun talaga yung most ordered flavor. And then yung chocolate. Speaking of ube cake, ate, I don't know kung gusto mo pag-usapan. Kasi, sa Filipino community natin, medyo madaming gumagawa ng ube cake, di ba? Hindi ko alam kung familiar ka with it. Bakit? What's sa tingin mo, what's special dun sa'yo? Kaya siya binibili ng customers mo? Kasi, usually pag gumagawa kasi yung asawa ko ng ube spread, yung halaya, so pinapakita namin yung the way we make it, like, kung yung mga ingredients, ganyan. So, nakikita nila na it's pure halaya. It's pure ube. That's why siguro yun yung pinakagusto nila. Real ube, yung ginagamit namin para sa mga cakes namin. Tapos nakikita nila na how we make it. So, parang, I think yun yung, plus ng ube cake namin. Ibig sabihin, kinukuhanan mo din ng video kapag gumagawa ka ng... Oo, kinukuhanan ko yung asawa ko kapag naghahalo siya or nagmimix, yung ginagawa niya yung ube spread. So yung halay, hindi ko tinatawag na ube halaya, sinasabi namin ube spread para medyo magandang... And then ikaw rin ang gumagawa ng ube spread na yun? Yeah, so yung recipe na yun is sa asawa ko talaga. Yung asawa ko ang nag-create. And then, so yun, dun nag-umpisa. So yun na nagde-differ from what you think. Actually, may dala siya dito si ate. Mamaya kaya matatry siya namin. special kasi
It's a homemade, of course. Tapos, real ube. And I think made with love. May pagmamahal. Yeah, may kasamang ganun. And then ginawa ng taong nagmamahalan. Yes. So usually ang ginagawa talaga namin is custom cakes like for weddings, birthday, ganyan, mga characters. Pero yung ubi cake kasi namin is parang pagka hindi kami masyadong busy sa customs, nag-offer kami ng mga ubi cakes, ubi cheesecake, ganyan, ubi cupcakes, lahat ng klase ng ube. Wala namang mga halo-halo pa mga ganun. Ay, wala pa namang halo-halo, hindi pa kami. Pag summer, kami lang. So, meron kaming halo-halo ube lang, ube lang at saka leche flan na ganun. Wala lang ibang fruits. Sige ate, balikan natin mamaya yung business mo. Pag-usapan natin ate, gusto kong ma-understand, kwentuhan mo ako yung paano nagsimula yung obviously yung passion for baking. Nag-start yung baking journey ko nung may sakit yung tatay ko. Mhm. Way back 2017. And then, so, kailangan niya ng pampa-hospital, ganyan. And ako lang yung breadwinner. Ako lang yung nandito sa abroad. So, I have my family here. And then, yung tatay ko, and family ko nasa Pilipinas, tatay ko may sakit. So, and then, ang work ko lang is sa McDo. And, hindi siya kasya. Yung sahod ko doon, hindi siya kasya para sa lahat ng bills Expenses, and supporting my family back home. Tapos, naisip ko try mag-bake. Tapos, dinadala ko siya sa McDo. Yung mga recipe ko na ginagaya ko sa YouTube, dinadala ko siya sa McDo, tapos pinapatikim ko sa mga ka-work ko kung okay ba yung lasa or kung yung basta I wanna bring yung idadala ko siya sa McDo para tikman nila at sabihin nila sa akin yung kung ano yung kulang or kung ano yung lasa niya, masarap ba or hindi, ganyan. Tapos one time hindi nila kinakain kasi nga hindi naman masarap, tapos matigas, ganyan. Tapos makikita ko lang, nandun lang siya sa table, ganyan. Pero hindi ako na-discourage dun sa mga yon. Nag-strive ako, nag-practice ako, nanood ako ng mga videos. Kumbaga tinweak mo yung recipe Yeah, mo. kasi gusto kong ma-improve yung sarili ko and yung baking ko. And then, to make extra money also. Pero nung dinadala mo sa McDonald's, wala ka pang hopes na ibenta? Gusto mo lang ipatikim muna? Nagpa-practice lang ako ng mga cupcakes, Okay. ubi cupcakes, yema, ganyan. Tapos, one time yung mga katrabaho ko, nung medyo okay na yung niya. Basta nagdadala lang ako sa McDo. Kung ayaw nilang kainin, okay lang. Kung kakainin nila, okay lang din. Tapos, one time yung isang coworker ko, dinala yata niya yung cake ko sa church nila, and then nire-recommend niya ako kasi kaibigan ko din siya. So parang hine-help niya ako na order kayo kay Ate Claire, ganyan. Tapos doon na nag-start. So parang nire-recommend lang nila ako. And then hanggang sa dumami yung mga cakes namin na order, na nag-o-order na sa akin. Pero at first, syempre hindi naman masarap, ganyan. Na marami akong mga feedback na matigas. Tapos, hindi siya soft, ganyan. Basta maraming comment. So, in-accept ko lahat yon. And then, in-improve ko yung sarili ko. So, nag-try ulit ako hanggang sa, yun, dumami yung mga cake order namin hanggang sa hindi na namin kayang gawin lahat yung mga nag-ask. Pero nakatulong naman ba siya dun sa tatay mo? So way back dun sa ko. So nung marami nang nag-order, syempre may extra income na ako. So yeah, it helps a lot. Tapos yung kita namin doon, nakakapag padala na ako ng pang-medicine ng tatay ko. Pero after that, naging worst siya. Hindi na siya makalakad, bedridden na siya. So, yun talaga yung
yung pagbe-bake namin is naka-help sa medical expenses ng tatay ko. Until umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay na siya. Pwede ko ba i-ask kung anong naging sakit niya? So, ang sakit niya is lung cancer. Okay. Yun din yung sakit ng lolo ko eh. Kinamatay niya. Yeah. Smoker ba siya? Since bata pa siya, Pero nag-smoke na it's siya. good na na nakatulong or nakahanap ka ng way para mapagamot siya during time na may sakit siya, di ba? Through baking. Yes. Bakit naman baking ang naisip mo? Nung naghahanap ka ng side hustle for extra income? Wala naman. Ewan ko. Kasi parang si Mabel kasi ang unang baker. Siya talaga yung baker nung una. And then, ako lang yung nagpapa-order. Ako lang yung sa mga customers. Nag-aasta. Tapos ibibigay ko siya. Kasi I'm not confident pa noon na alam mo yun, yung cake ko order. Si Mabel yung naggagawa. Siya yung meron siyang ganun dating Yeah, siya talaga hustle. yung unang nag-bake sa amin dalawa. Oo. And then, nung hindi na niya kaya kasi ang dami niyang trabaho, dami niyang job. So, one time, mayroon kaming order na hindi niya nagawa. Tapos, so ako na yung gumawa. So, yun yung tinry kong ginawa. Shoutout pala kay Ate Mabel. Hello, ate. Nandito na si Ate Claire. Kay Ate Mabel, pasisig ka naman. Oo, pasisig ka. Tsaka yung So, ate, in terms of your baking style, sabi mo nga, yung mga feedback ng mga tao, so, matigas siya, ganyan, dry. I don't know, kung allowed lang ba i-share? i-share mo. Is, if, ano ba siya, paano mo siya na-tweak into, dun sa, ito na yung recipe, ito na yung nagugustuhan ng tao, di na siya matigas. Anong binago mo dun? So, binago ko yung, madami ako binago dun sa mga recipe na ginagaya ko sa YouTube. So, Ano ang sikreto pala? I mean, di na siya secret pag sinabi mo. yung ubi cake namin especially, and yung bread na ginagamit namin is I make sure na fresh lagi yung pag may nag-order. Say for example, the next day, ngayon ko siya i-bake. And then, para siya fresh the next day, lalagay ko siya sa freezer and then, kasi mag-frozen yun, di ba? Then the next day, pag thino mo yung bread, meron siyang moisture from the, yung water na, yung moisture dun sa cake, pag dinifrost mo, pupunta sa cake, parang very soft na siya. So parang yun yung ginawa ko na kasi napanood ko dun sa isang baker na yun yung ginagawa niya. So yun yung ginawa ko. Para mag-soft yung cake. I guess The next day. yung ube spread mo then is something. Yeah, yung ube spread namin is, yun talaga yung gusto ng mga tao. Ano yun, di ba? Kapag ba yung ibang gumagawa ng ube cake, ube halaya ang gamit. Tama ba? Oo. Yun yung Ube usual halaya, yung gamit. oo. Pero ano ba Kasi yung ube halaya is more thick and parang mas matigas siya. So yung ube spread namin is spreadable. Para siyang Palaman na siyang peanut butter texture. Yeah, parang ganun. Mas light lang siya. Gets yung ganda. Kasi Parang di ba yung halaya is ang hirap mong i-spread na ganun. Parang kakanin na siya almost. Yeah. Or Yung sa amin is pwede mo siyang i-spread sa pandesal, sa tinapay, ganyan. Parang na-imagine ko na siya. Very light lang siya. Mamaya tatry namin yung dalamot eh. Yes. Sobrang dami mo palang dinala. Ngayon ate, gusto ko makwento mo naman ako about your buhay-buhay lang. From, Okay. kamusta ba ang upbringing, childhood? Saan ka ba pinanganak? Saan ka ba? Okay, so sa Pilipinas ako pinanganak. I grew up I grew up in a barrio, very poor. Ganyan. From which place sa Pilipinas? Taga Nueva Ecija, Rizal Nueva Ecija. Malapit kami sa Pantabangan, kung alam mo yon, sa mga bundok-bundok. Hindi ako masyadong familiar, pero yeah. Papuntang Nueva Vizcaya, ganyan, Baguio City. So, nung bata kami, mahirap ang buhay namin. So, nakapagtapos kami ng pag-aaral through the help of my aunt, my relatives. So, in short, sa awa ng Diyos, ganyan. And, ang baon ko lang lagi is my faith, my determination na
one day makakaahon sa hirap. Pero I wanna understand natin kasi naluluha ka na from Kaya telling nga, your kanina childhood pa ako story. naluluha. Gaano ba ka-rough ang pinagdaanan mong childhood na sinabi mo ang baon mo everyday ay faith and Yeah. determination? Kasi sa sobrang hirap ng buhay, napakahirap ng buhay, wala ka namang ibang kakapitan kung hindi ang Lord, di ba? So siya lang yung lahat ng source ng lahat. So kung hindi ka kakapit sa Kanya, we're nothing, di ba? So, kasi nung bata ako, very active kami sa church. So, lagi kami sa simbahan. So, nakahelp yung sa pag-aaral namin yung lagi sa church kasi nakapag-aral kami as scholars through church kasi may discount ka as a choir, ganyan. And yung tatay ko, nanay ko, mga alumni din sa school. So, parang may mga discount ka, ganyan. So, yun kasing church na namin nung bata kami is merong university. So, if you are a member of the church, meron ka ring discount sa tuition, ganyan. Yung church yung may-ari ng university? Yeah, parang ganun. Oo. Ang galing. Meron palang ganun. So, naka-help yun sa sa pag-aaral ko. And aside from that, nag-scholar din ako para makatapos. And then the rest, yung auntie ko na nandito sa Toronto din, siya yung nagbibigay ng allowance. Ano ba ang work ng parents mo? My at nung parents, time na yun? stay home lang yung mama ko, tapos yung tatay ko, farmer lang. Tapos Okay. ako yung panganay. Tapos I have 2 brothers. Yeah. And then, growing up, meron ka bang yung mga pinapangarap mo sa buhay during that time? Ang pangarap ko noon is makatapos ako ng pag-aaral and then makatulong ako sa family ko. Gusto ko lang maiahon sa sa hirap yung nanay tsaka tatay ko. Wala kang pangarap na trabaho? Ang pangarap kong trabaho noon, so I graduated as a teacher. Okay. So yun lang yung kaya. So nakatapos naman ako. Tapos so yung pangarap ko is maging teacher. Yes, I graduated as a physical education teacher. Nakapagturo naman ako ng mga ilang taon. Then ang goal ko talaga nung nagtuturo na ako. Okay, so umpisahan ko nung natapos akong mag-aral, nag-work ako so syempre hindi pa ako nakapasa ng board, fresh graduate ka pa lang. So search ako ng ibang way para makapagtrabaho. So ay nakapagtrabaho ko sa government as a casual lang, hindi siya permanent. So nag-work ako sa munisipyo namin. And then after that, nung medyo okay na, nakapasok ako sa school. Then, nag-asawa ngayon ako. So, hindi ko pa naiaahon sa hirap yung family ko. Nag-asawa na ako. Pero, nakapagtrabaho naman ako ng ilang years. Pero, nung nagtuturo na ako, may anak na ako. Na meron na akong si Angel, yung anak ko. And then, after that, sabi ko, nung nandun ako sa school, parang wala ring mangyayari kung dito lang yung work ko. Kasi it's hard to get into public school, ganyan. Diba merong ranking yan, ganyan. So, sinabi ko sa asawa ko, gusto ko mag-abroad. Ang pathway ko lang, gusto ko mag-Canada, sabi ko sa kanya. So, ngayon, andito yung tita ko, yung kapatid ng tatay ko. Hindi naman niya ako mahi-help kasi, hindi naman niya ako mai-sponsoran kasi before at sobrang higpit, di ba? Hindi ganun masyadong open. Hindi ka tulad today? Ngayon, yeah. So, ang way ko lang para makapunta dito sa Canada is to go to Hong Kong and then work there for 1 year or 2 years para yun yung points ko para makapag-apply dito, papunta. So, ngayon, sabi ko sa asawa ko gusto ko mag-abroad. So, nag-Hong Kong ako. So, iniwan ko yung teaching, nag-Hong Kong ako for 1 year. So, nung nasa Hong Kong na ako, 11 months pa lang, sobrang excited na akong mag-apply papunta dito. Kasi, kailangan mong maka 1 year eh. Pero pag 11 months ka na nasa Hong Kong, pwede ka nang
mag-submit ng application mo. Noon, sobrang mahal yung agency na papunta dito. So, yung asawa ko, tinulungan niya akong, mag-provide ng pera para ma-provide yung placement fee. Ay, wait, ikaw lang mag-isa nag-Hong Kong. Ako lang. Anong naging work mo sa Hong Kong? So, nagnani din ako. Nag-alaga ako ng 2 bata. And then ang environment naman sa Hong Kong, okay naman. Alam ko Yeah. maraming Filipino din doon eh. yeah, madaming Pilipino doon. Marami. Maganda naman yung naging work ko doon. So, ang focus ko lang is yung 2 bata na turuan magbasa kasi they hired me kasi nga teacher. So, kailangan nila ng assistance and mag-tutor sa anak nila, especially sa English. So, yun. Nag-work naman ako doon 1 year. So, 11 months, nag-submit na ako ng application ko sa agency going dito. Mhm. Na-accept ako kaagad kasi ang hanap nga din nila is yung teacher Okay. dito Mhm. to supervise. Basta ang gusto ng mga employer dati is yung may background sa mga bata, ganyan. So after a month, meron na akong job offer dito. Tapos, but you have to, bago ka makapag go through yung application mo, kailangan mo magbayad ng first payment ata noon. Tapos yung asawa ko, ang nag-provide ng placement ko. Ano ba ang work ng husband mo? Yung asawa ko is farmer lang Okay. din. Mhm. Pero nakakapag-provide siya. Hindi katulad ng family ko na parang yung asawa ko merong konti. Ganyan. Mhm. So, meron siyang konting, So, iniwan mo yung anak mo din, which is, Oo. ilang taon siya nung time na yun? I think 2 years old. Ay, bata pa. Yeah. Oo. 2 years old. 2 to 3, ganyan. And then yun yung parang mabilis lumaki yung bata na mga ganong, So, yung asawa ko ang Angel. nag-alaga kay Angel. Ang kontrata ko kasi sa Hong Kong is 2 years. So, after 11 months, nag-submit na ako ng papers ko. Natanggap ako agad. May job offer na ako and everything. Sabi ko, hindi ko na itatapusin yung 2 years ko sa Hong Kong kasi gusto ko na umuwi din para makasama ko yung asawa at saka anak ko. Nung na-submit na lahat, okay na yung papers ko, visa na lang ang wala. Umuwi na ako ng Pilipinas. So, 1 year ko na yon. Tapos, sabi ng agent ko, kung gusto mo, sa Pilipinas ka na lang mag-wait ng visa mo. So, after 2 months, sinakauwi na ako ng Pilipinas. After 2 months, dumating na yung visa ko. Mhm. So, ngayon, I have to go back to Hong Kong ulit para kuhanin yung visa ko. So, another money ulit. So, yung asawa ko lahat tumulong sa akin. Galing, buti may ipon siya, no? Para Wala ganun. siyang ipon. Siguro, nanghiram siya sa nanay Nangutang. niya, tatay niya. Ganyan. Kasi gusto niya akong tulungan. So, and then after 2 months, bumalik ako ng Hong Kong, kinuha ko yung visa ko. Then, nagpunta ako, nandito na ako. Mhm. Ang first stop mo dito kagad sa Toronto. Yeah, dito agad. Ang relatives mo ba ay Sa nandito Vancouver din? naman yung auntie ko. Okay. Mhm. So, yeah. Pero sila Ate Mabel na hindi ba kamag-anak mo sila? Yeah, siya yung sumalubong sa akin. Ah. Nauna siya sa akin dito. Talagang first cousin mo siya? Oo, yung mami niya at saka mama ko magkapatid. Okay. Galing ng... And then pagdating mo rito, ano ang first job mo? So, ang first job ko is nag-alaga ako ng autistic kid. Caregiver. Yeah. Okay. So, mag-aalaga din ako ng... So, hindi ko alam na yung autistic na bata na yon is worst. So, pagdating ko dun sa bahay nila, first day, second day ko ata yun. Nagwala yung bata kasi walang connection ng TV. Mhm. Parang merong naglinis dun sa loan nila, nakat yung line ng TV. So, ngayon hindi siya makapanood ng favorite movie niya. Excuse me. So, ngayon nagwala siya. So, hindi ko alam kung paano ko i-handle yun. Walang instruction kapag ano? So, sabi naman nung amo ko na pag nag-tantrum siya, call me, sabi niya, and I'll be here, sabi niya, I'll be there, sabi niya. Kasi malapit lang yung office niya dun sa bahay. So ngayon, tawag ako ng tawag sa nanay niya kasi nagtatantrums na. Hindi sumasagot. So yun, binato niya ako ng alam mo yung telephone sa, di ba sa mga, yung landline, malaki yung phone. Binato niya ako, tinaman ako dito. So yun, nag-quit ako. Anong taon to, ate? 2008. 2008 ka dumating dito. Okay. Malaki na yung bata. Ilang taong bata? 13. 13 siya noon. Okay. Oo. Kami lang dalawa. As soon as nung tinamaan ka ng telephone, nag-quit ka na talaga? Tinawagan ko siya, tas dumating yung parang
Tinawagan ko siya, sabi ko, I can't handle your kid. Tumawag ng ambulance kasi akala niya, hindi ako makahinga or something. So, tumawag ng ambulance. So, ang dami ng ambulance na duman. Ayun, sabi ko, I'm sorry, I can't handle your kid. So, maybe you can find another nanny, sabi ko. So, yun, nirelease naman niya ako. Gano'n ka katagal doon? Isang araw lang? Wala pang 1 week. Wala pa 1 week. Pero stay in yun di ba? Oo, Pag mga doon ako ganun. sa bahay nila. Mm-mm. Sa bahay nila ako. And then, ano ang naging job mo after na nag-quit After ka? that, yung agency ko yun kasi yung maganda yung agency ko, pagka na-terminate ka sa una, they'll find you another one Mhm. na walang bayad. So, hinanapan ulit nila ako ng family ulit. So, nag-alaga din ako ng baby. Mm-mm. So, baby naman siya, 3 months. Kamusta ang buhay kasi teacher ka sa Pilipinas Sabi Yeah. mo yun ng dream job mo. And to being on a different country, tapos nanny ka, nag-alaga ka ng autistic na bata at baby ng ibang tao, parang ganun. How was the switch and kamusta yung experience nun? So, kasi as a teacher, di ba, kids naman yung mga, mga kasama ko Hinahandle, everyday. yeah. Yeah, hinahandle ko. So, yung pag-switch dito, parang ganun lang din, kasi mga bata din. Unless except yung autistic ka. So, yung sumunod is mga kids naman, mga babies. So, parang naiisip ko, si Angel, yung anak ko, na inaalagaan ko to para magkaroon ng magandang life. Yung anak ko, na hindi ko nakasama ng matagal. And then nung nandito ka na, hindi mo pa kasama yung anak mo, di ba? Nung nandito na ako, Ikaw pa rin mag-isa ako yun, pa di ba? lang, nasa Pinas pa lang silang dalawa. Pero hindi ba parang mahirap sa parent yun? Nag-aalaga ka ng mahirap, anak ng iba syempre. tapos yung anak mo Yeah, hindi mo kasama. Maliit pa yung anak mo, no? Pa 3 years old, di ba? Mahirap. Sobrang sacrifice. Hindi ko ma-explain kung gaano kahirap, Kyle. Yung mama mo siguro ma-explain. Sobrang hirap malayo sa anak. Mhm. As in, sobrang sakit. Hindi mo ma-explain. Pero, ang lagi ko na lang iniisip na ginagawa ko ito kasi para sa kanya. Mhm. Para sa future niya. And, nag-succeed naman. Nandito na siya. So, after ko makuha yung papers ko, Gaano katagal ang inabot bago mo nadala dito ang asawa at anak mo? 3 years ko siguro dito bago sila nakapunta. And then all throughout that 3 years, nanny talagang caregiver ka Nanny, talaga. and then naglilinis ako ng bahay, ganyan. Pag weekend, kasama ko yung pinsan ko, si Mabel. Mm. At saka may isa pa kaming pinsan, si Nurin. So, yan. Magkakasama kami, minsan naglinis ng bahay. Mostly kami ni Mabel magkasama. And then sometimes yung kami naman dalawa nung isang pinsan ko. Culture shock, ate, may mga na-experience ka ba? Switching from Asian country into North America. Hindi ko masyadong na-experience yung mga ganun kasi kasama ko yung pinsan kong dalawa Sa bagay. na nauna sa akin dito. So, sila yung nag-guide sa akin. Parang sila yung big help ko talaga nung pumunta ako dito. Kung wala sila, siguro ma-experience ko yun. In which medyo swerte ka doon kasi meron kang kamag-anak dito at nakakasama. Yeah, sila. Marami akong nakikilala, pinagdadaanan ganyan, tapos wala silang kakilala at all. Nade-depress talaga sila. Yeah. Either nababaliw sila or iba umuwi na bumabalik na ng Pilipinas Hindi Oo. na nila kaya. I guess swerte ka dun sa... Sa part na yun. Mm, Yeah, kasi lagi silang, hinahatid nila ako pagka may interview ako, ganyan. Kasi nung natapos yung autistic na alaga ko, so maghanap ako ng ibang family, sinasamahan nila akong dalawa para sa interview ko, ganyan. Sila Ate Mabel, nung settled na sila dito? Yeah, oo. Matagal na pala sila dito. Nauna ate. sila sa akin. Gano'n na? Anong year dumating yun sila I think ate? si Mabel, 2005 siguro si Mabel. Ako, 2008. Couple years lang din. Mm. Yeah. And then, sabi mo, it took you 3 years para madala dito yung family mo. And how did that happen? Paano yung experience nun? So, mahirap din kasi you have to, provide everything, yung tutuluyan ninyo. Mhm. And then yung fare nila, Mhm. Tsaka wala pa kagad work yun, no? Pagdating. ayan, walang work, ganyan.
So, kailangan mo talagang mag-double job ng todo-todo para mai-provide mo lahat. And then aside from that, kailangan ko ding magbigay sa nanay ko, tatay ko, sa mga kapatid ko. Nag-aaral yung mga kapatid ko noon. So, mahirap. Sobrang hirap. Pero, nakaya naman. And with your story, ate, I remember kanina sabi mo, ang isa sa mga goals mo kaya gusto mong makatapos kaagad is may ahon sa kahirapan ng family mo. But then, sabi mo nga, hindi mo pa naaahon sa kahirapan ng magulang mo at mga kapatid mo, nag-asawa ka na. Yeah. Masasabi mo ba ngayon that you were able to do it now with your family? Yeah. Naiahon mo naman ba sila? Yung hindi naman sa yung mayaman na mayaman. So, yung goal ko lang is yung hindi ka na maghahanap ng isasaing mo the next day or hindi mo na mag-uulam ka na ng medyo masarap ganyan. So, wala na sila dun sa part na yon. Medyo nakaahon naman na. Yung hindi mayaman, pero malayo na yung hindi na katulad ng dati. Hanggang ngayon sa Philippines, okay pa ang mother mo? Yung kapatid ko may magandang work naman. Nakapagtapos na rin sila. Yung isang kapatid ko, siya ngayon yung nagmamanage na dun sa bukid. And then, yung nanay ko, hindi na siya pumunta sa mga bahay-bahay para manghiram ng, isasaing, ganyan. So, okay na siya. Ito ate, gusto ko itanong. Di ko naman intention na maging dramatic ka. Okay lang. Sa lahat ng pinagdaanan mo from when you were growing up, sa tingin mo ano yung pinaka life lesson mo or may iwan mong kwento at lesson sa buhay mo sa lahat ng pinagdaanan mo? Just in case may mga nakakapanood dyan, di ba, na who's going through the same. So, yung mga lessons na pwede kong iwanan sa kanila is, lagi ka lang tiwala sa Lord na tutulungan ka niya. Basta keep on praying. Kahit na anong problema yung dumating sa'yo, malulutasan mo yon. Hindi ka bibigyan ng Lord ng situation na hindi mo kaya. So, kailangan lang lakasan mo yung loob mo. Kailangan mo lang ibigay lahat ng tiwala mo sa Lord na one day magiging ganito ka, magiging successful ka or matutupad lahat yung pangarap mo. Basta kasi ako, ang naging ko lang is yung tiwala ko talaga sa Lord na one day makakaalis ako doon, makakahanap ako ng yung talagang para sa akin. Kumaga challenge lang to lahat ng pinagdadaanan so mo. Lahat ng mga pinagdaanan ko is parang naging inspiration ko din to grow and to succeed. Hindi naman ako masyadong successful, but I can say na hindi na ako katulad ng dati na sobrang hirap. Na I can buy yung mga food na hindi mo nakakain dati, ganyan. Na you can dress up nicely, ganyan. Yung mga simple things lang na na pwede mong ibigay sa family mo or sa self mo is yun yung yun yung biggest na mga ko. Yung achievement na sinasabi nila is hindi naman yung pagkakaroon ng maraming pera, di ba? Right. Mm-hmm. So as long as you're happy and you have your family na nagtutulungan and everything, so yun yung pagiging successful para sa akin. Contentment for as long as napoprovide mo lahat ng kailangan ng family mo. So just trust the Lord. Yung lagi kong sinasabi na lagi ka nalang magtiwala sa Lord. So yung Proverbs 3 verse 5 and 6, lagi yun talaga yung pinanghahawakan, yung verse na yun, na trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So yun lang talaga yung verse na lagi kong pinanghahawakan sa buhay ko. Yun. Ganda nun, ate. Thank you for sharing.
Kasi I also believe the same na parang hindi ka naman bibigyan ni Lord ng challenges or experience or pagsubok na hindi mo kayang lampasan. As soon as mag-give up ka doon, parang finail mo na rin siya, di ba? I think kailangan mong pagdaanan yung mga experience na yon to be a strong person ngayon. Kumbaga, nilalagay ka niya sa ganong sitwasyon kasi meron kang kailangan matutunan out of that na wala sa'yo. Yeah. Di ba? And gusto ko lang, sa ano naman ate, after mo maging nanny for maraming taon, ano ang naging next career path mo? So after that, wala pa akong papers noon, so I'm not allowed to work in a mga Tim Hortons, ganyan, di ka pa pwede mag-work kasi di ka pa open permit. So, naglinis ako ng mga bahay, ganyan. So, the whole day, naglilinis lang ako ng bahay. After ko dun sa isang bahay, lilipat ako sa isang bahay para maglinis, ganyan. And I'm very proud kasi, magaling ako maglinis. So, and then after that, nung nakuha ko na yung open permit ko, nakapag-work na ako sa A&W yung una kong work. Fast food? Yeah. And then, sumunod Tim Hortons. Sa fast food lang ako nag-work. And then, yung pinaka-last ko is McDonald's. So, yun, yung mga naging work ko. Ano lahat ng binanggit mo atin na napag-workan ko? Yeah. So, I work A&W, Tim Hortons, Yorkdale, and McDonald's. First job ko sa Canada, McDonald's eh. Tapos, nung high school ako nun, and then nung nag-aaral ako ng college, nag-double job ako on parehong part-time McDonald's tsaka Tim Hortons. Ako din, nung wala pa yung asawa tsaka anak ko, sa morning, sa Tim Hortons ako. Then, 1 hour break lang ako. Yung 1 hour break ko na yon, that's my travel time to go to my second job. That's McDonald's. So, until 12 na ako nun. And then, the next morning, 5 a.m., dapat nandun na rin ako sa Tim Hortons, Yorkdale. Kasi open na yung Yorkdale ng 5. Pero ngayon, hindi ka na nagdo-double job Hindi na. na. So, I think, kanina, balikan natin yung business mo ate. Kasi, na-mention mo sa akin kanina na parang, ayaw mo na mag-work as sa work mo, kaya nag-part-time ka na lang because you wanna focus on your business, tama ba? And sa tingin mo, anong nakikita mo sa business mo in the next coming years? Nakikita mo ba na hindi ka na mag-work at all, yun na talaga yung gagawin mo? Siguro. Let's see. So, I always trust God kung ano yung pagdadala niya sa akin. So, for now, sabi niya, anak, dyan ka muna sa bahay mag-bake kasi hindi mo pa kaya to get your own store, ganyan. So, doon muna ako sa bahay. Siguro pagka dumating yung time naman na yun, hindi na ako mag-work sa McDo. So, I will focus on my baking. Kasi, gusto ko kasi, ayoko lang yung nagtitinda. Gusto ko rin maka-inspire. That's why I do my behind the scene. Right. Kasi, ang daming nagme-message sa akin na mga home baker na katulad ko. Kasi yung nai-inspire ko is mga moms. So, like yung mga stay-home moms, ganyan. Mga nag-aalaga na kakapanganak, nandun lang sa bahay. So, anong klaseng inspiration na gusto mong iwan sa kanila? Like, na kahit na naka-stay home ka lang, you can make money okay. doing not only baking, you can do short videos also and share it on social media. So, ganin kasi ako nag-start nun. Yung binivideo ko lang yung sarili ko. Tapos pinost ko and then marami ka palang nai-inspire. So, ang may pagka-content creator din pala yung packaging ng ano mo. Oo. Okay, nagigets ko na siya minsan, ate, yung what you're trying to do and nung sinabi mo sa akin na nung nag-usap tayo before ka mag-guest na baka meron kang ma-share. Ngayon naintindihan ko na parang yung yun nga, merong pagka-content creator yung package ng whole business mo kasi nagsha-share ka ng inspirations and ng stories through yun sa page ng business mo. Pero ano bang goals mo sa business mo? Like, lumaki pa siya or cakes lang ba siya or may ano pang mga balak mong itinda dun? Siguro nga sabi ko, in the future, maybe I'll open my
own store. Pero ngayon, sa ngayon, hindi pa. Kasi hindi ko pa kaya. And, parang sa akin, ano, parang ang goal ko right now is to inspire through my social media. Kasi nga, meron yung mga nagme-message sa akin na can you please do this, do that. So ngayon, parang na-encourage ako na gumawa ng, say for example, if may nag-post ako ng one video na masyadong mabilis, and then merong magme-message sa akin na can you do it slowly so we can catch what you're doing, like how to cut heart shape, ganyan. So, gagawan ko naman siya ng content na mas mabagal para to show them also how to, cut the heart shape, ganyan. Heart shape cake na simple, na hindi masyadong hassle, ganyan. So, yun, yung nakikita ko yung sarili ko, I'm not going to have my own store. So, maybe I will do more online for now. And then in terms of inspiration, na sabi mo nga gusto mo mag-share, marami nagme-message sa'yo, pwede ba tayo makapag-share ng konting piece of that inspiration? Sabi mo, marami nagme-message sa'yo, mga stay-home mom or mga kakapanganak lang. But maybe we can share a piece of, inspiration for them sa mga ginagawa mo, na mga usual naman na sinashare mo. So, yung kunwari For anyone, baka meron dyang stay-home mom na parang hirap na mom life na sila, feeling nila wala sila bang kayang gawin, mga ganyan. yeah. So, first, yung mga homestay mom na gustong kumita ng extra income, so just try. Ang suggestion ko first is to watch yung kasi ako sa YouTube ako nanonood ng mga tutorials, ganyan. So, maybe you wanted to start there, manood ng mga content na meron kang matututunan, and then i-execute mo. And then, i-practice mo, ipamigay mo, ipakain mo sa mga kaibigan mo. Tapos, ask yung mga feedback nila, and then if okay yun sa'yo, then start making that, say for example, cupcake. So, start ka nang mag-post. And from there, so yun, mag-start ka dun first muna. And then later on, darating yung customer na ibibigay sa'yo ng Lord. Si Lord may bibigay sa'yo ng customer pagka talagang desire mo yung isang bagay, ibibigay niya yun sa'yo. So yun. Thank you ulit, ate, for sharing. Is there anything about you, your business, your story that you wanted to share na I might have missed, na hindi ko natanong, ganyan, or gusto mong ikwento, pag-usapan? So yung story ko naman hindi masyadong interesting kasi puro but I can say na yung side hustle ko na pagbi-bake is marami akong napoprovide, especially sa family ko and here. So mostly kasi I stayed home and bake. So nung nagstay home ako, may disadvantages and advantages. Okay. So yung disadvantages naman is para akong pagod lagi. Like parang nababurn out ka sa lahat ng pag-iintindi ng mga cake orders mo, and then also family, ganyan. Although nakakapag-provide siya ng lahat, like makakabayad ka lahat ng bills, lahat. So malaki yung income ko sa cakes, more than anything. So that's why I love my job. I love my side hustle. My full-time job as a baker. I love it. Pero, sabi ko nga, nakakapagod.
But what keeps you going? Ma- Mas worth it ba yung nakukuha mo from it kumpara sa burnout? yeah. So kahit nakaka-burnout siya, ate, okay lang. So para kasing nabu-burn out ka but you have to do it kasi you have bills, you have obligations to pay. So kahit napagod ka, burn out ka or kailangan mo magpatuloy kasi maraming umaasa sa family mo. So kaya ngayon ang ginagawa ko, I have to balance my time. Dapat kung napapagod ka sa pagbe-bakes, kailangan mong mag-rest. So, have time to rest, go outside. Kasi all the time, hindi ka na nakaka-party. Right. Wala ka ng friends. So, yun yung mga disadvantages ng stay-home baker na katulad ko. This is my experience na mula nung nag-concentrate ako sa baking ko, I lost my friends. I don't have yung mga extracurricular Hindi ka na activities. nakaka-gimmick. Hindi na ako nakakapasyal, ganyan. So, pagpapasyal ako, kailangan bilisan ko para makasama ako, ganyan. So, Kailangan mo manap ng balance. yeah. Kailangan mong i-balance yung time mo. Organize mo yung time mo. Dapat sa ganitong oras, 6 to 2, dapat baking ka. And then after that, break. Ngayon, meron na akong ganon. Dati nung nakatira kami sa apartment, talagang sobrang trabaho ako. Kasi ang dami kong orders. Hindi ako nawawalan ng orders. And ngayon na nakalipat kami sa bahay namin, so parang I learned na sobrang pagod ako. Like, wala na akong time sa sarili ko. Hindi na ako basta nakakapagpagupit, ganyan. So, make time. Talaga yung kailangan mong i-balance. And then ngayon, ang ginagawa ko is, libot na ako. Kasi I learn how to Mag-manage ng time. yung time mo. Para hindi ka... Which is also important. Work-life balance din siya. Diba? Yeah. Hindi mahirap yung puro work lang. Diba? Tapos nag-stop akong magsimba. So, yun yung pinaka-worst na parang wala na akong time sa Lord, ganyan, hindi na ako nakakasimba. So, na-realize ko na kahit marami kang pera, kung wala sa'yo si Lord. Kung disconnected ka sa Yeah. faith mo and life. Parang sobra lagi kang pagod na walang parang trabaho ka ng trabaho tas walang napupuntahan. So, I realized na, okay. So, I have to make time para sa Lord. So, yun, nakakapagsimba na ako. Nakakalibot na ako with my family. Yun nga lang minsan, di na ako nakaka-attend ng mga parties, ganyan. Talagang hindi ako nakaka-attend. So, Pero- yun yung mga, yung mga disadvantages ng pagiging busy home baker. Ang ganda ng pagkakasabi mo, ate. Kasi yun talaga yun eh. Yun yung importance nung sinasabi na work-life balance eh. Wala ako noon dati. Yun nga eh. Kapag minsan kasi inisip natin dahil bills, kailangan natin ng pera, talagang bubugbugin natin yung sarili natin ng work eh. Yeah. And then one day, ma-realize na lang natin, disconnected na tayo sa family natin, Yeah. sa mga hobbies natin, in your case, sa faith, ganyan. Tapos, pagod ka na lang, burnout ka na, you find yourself parang hindi ka na masaya sa buhay. And maraming tao na nai-stuck dyan sa ganyang routine. That's why, lagi ko rin sinasabi, work-life balance. Yeah. Importante talaga siya eh. Pero yun, ate, thank you for sharing. Siguro, Thank you also. Pasensya ka na. No. Kasi naiyak ako. It's good. Tapos- Siguro, ate? Sige, go on. No, it's okay. Before lang tayo siguro magpaalam, baka meron kang gustong pasalamatan, i-shoutouts, and baka promote mo na rin yung mga pages mo. Okay. So, gusto ko lang thank you sa lahat ng mga customers ko, sa lahat ng mga nagre-recommend sa akin, sa mga friends nila, works, and family. Sobrang grateful ako sa inyong lahat. And nang dahil sa inyo, I am here, Claire Sweets. And
I promise na lalo pa namin gagandahan and sasarapan yung mga cakes namin na o-orderin ninyo. And also, thank you, Kyle, for giving me this opportunity. Hindi ako masyadong handa sa mga question mo, but I wanna say thank you kasi I think this is my first First time mong na mag-share. lumabas sa pero on lagi your ako sa own social platform. media. Yeah. So, dun sa mga online friends ko na nai-inspire ko. So, I promise also to make more and share more yung mga nakaka-inspire lang. So, yeah, yun lang. Thank you so much and God bless. Ay, share mo na ito ba kung saan kanila pwede i-follow? Okay. So, you can follow me on Instagram, Claire Sweets. And also on Facebook, Claire Sweets. On TikTok, Claire Sweets also. Meron din ako YouTube pero hindi masyadong active. And, yun. Ayun. Thank you so much. Thank you, Ate Claire, for being here, for sharing such an inspiring story. And I guess, baka pwede natin ituloy ito some other time. Baka Yeah. pwedeng ako naman yung lumabas sa platform mo. Yeah, I wanted to. Yeah. And yeah, Ate, thank you again. And yun lang guys, this has been sa Totoo Lang Podcast and kita-kits tayo next week.